Magandang araw sa iyo. Para sa ating pagsusuri ngayon, nakalatag sa harap natin ng mga dokumento mo na sumisid sa isa sa mga siguro pinakakumplikado at pinakamainit na pinagtatalunang bahagi ng Biblia. Oo, ang aklat ng pahayag o Revelation. Eksakto. At partikular nating hihimayin ang mga kabanatang 12 at 13, ang misyon natin. Unawain ang dalawang magkasalungat na interpretasyon tungkol sa isang napakahalagang tanong. At yung tanong na yan ay, kailan ba talaga magaganap ang matinding pag-usig sa mga mananampalataya sa mga huling araw? Hindi lang to usapin ng petsa, no? Ito ay tungkol sa buong daloy ng mga pangyari. Tama, ang buong timeline. Okay, himayin na natin to. Nagsisimula ang lahat sa isang napakadramatikong eksena sa Pahayag 12. Grabe yung imagery diyan. Talaga. Merong tayong imahe ng isang babae na madalas ituring na simbolo ng simbahan at isang dambuhalang pulang dragon, si Satanas. Itinapon ang dragon mula sa langit pababa sa lupa. At dahil sa matinding galit, hinabol niya yung babae para wasakin. Pero hindi siya nagtagumpay, kaya ibinaling niya yung poot niya sa mga tinatawag na natirang binhi ng babae. Kumbaga, ang mga mananampalataya. Oo. Tapos pagkatapos mismo ng eksenang yan, papasok tayo sa Pahayag 13. Dito naman umaon mula sa dagat ang isang halimaw. Na may kapangyarihan mula mismo sa dragon. Ayan, so ang malaking palaisipan na binigay mo sa amin ay ito. Yung laban ba ng dragon sa mga natirang binhi ay kasabay ng paghahari ng halimaw o magkahiwalay na pangyayari? At ang sagot sa tanong na yan, yan ang magdidikta ng buong pagkaunawa mo sa timeline ng huling panahon. Okay, ang pinakasentro ng usapang ito ay isang partikular na sukat ng panahon na paulit-ulit na binabanggit, ang 1,260 araw, na tinatawag din na isang panahon, dalawang panahon at kalahati ng isang panahon, di ba? Uy, kaya 42 buwan. Pare-pareho lang yan, bale 3 kalahating taon. Dito, ngayon pumapasok ang dalawang pangunahing interpretasyon. Sa source material mo, tinutukoy ito gamit ang salitang Korean na Kyonhae o Gyeonhae, pananaw. Dalawang pananaw. Okay, ano yung una? Ang paghari ng halimaw at yung matinding pag-uusig sa Pahayag 13 ay mangyayari pagkatapos pa ng 1,260 araw na iyon. Pagkatapos pa, sa dulo. Oo. Ang ikalawang pananaw naman, ito ay nangyayari habang tumatakbo ang mismong 1,260 araw. Wow, dalawang magkaibang timeline talaga. Totally different. Sige. Unahin nating suriin yung unang pananaw. Kung ang matinding pag-uusig ay sa dulo pa mangyayari, yung pagtatapos ng 1,260 araw, ano ang itsura ng mundo para sa mga mananampalataya sa loob ng unang 3 kalahating taon na yon? Ayon sa pananaw 1, yung unang 1,260 araw na ito ay medyo tahimik. Tahimik? Paanong tahimik? Ibig sabihin, wala pang halimaw na naghahari sa buong mundo. Wala pang sapilitang pagsamba sa imahen nito at wala pang ipinapatupad na tatak ng halimaw o yung 666. Okay. So, parang normal pang lahat. Medyo. Kasi lahat ng matinding pressure na yan, yung pag-ahon ng halimaw, yung utos na sambahin siya, yung pagpapatak, magsisimula pa lang sa ikalawang kalahati ng huling 7 taon. Yung tinatawag na huling kalahati ng isang sanlinggo. Mismo. Doon pa lang daw magsisimula ang gera ni Satanas laban sa mga mananampalataya. Teka, dito ko unang medyo naguluhan nung binabasa ko yung mga source mo. Sige. Kasi kung ganun ang timeline, parang may mga bagay na hindi nagtutugma. May binabanggit kasi sa pahayag tungkol sa unang pagkabuhay na mag-uli, di ba? Oo, the first resurrection. Na para raw sa mga martir. Paano yung papasok sa timeline na ito kung tahimik pa pala sa simula? Inilahad sa iyong source. Ito yung problema sa unang pagkabuhay na mag-uuli. Okay.
Kasi malinaw na nakasulat na sa pagtatapos ng unang 1,260 araw, magaganap itong unang pagkabuhay na mag-uli. At napaka-spesifiko kung para kanino ito, no? Para kanino raw? Para sa mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus at sa salita ng Diyos, at yung mga hindi sumamba sa halimaw o sa larawan nito at hindi tumanggap ng tatak nito. So, malinaw na ang mga bubuhayin ay mga martir, mga namatay dahil sa paglaban sa sistema ng halimaw. Yun nga. Ayan na. Ayan na, nakikita ko na yung butas. Ano sa tingin mo? Kung sa loob ng unang 1,260 araw, ay wala pa palang halimaw, walang sapilitang pagsamba, at walang tatak, paano magkakarawan ng mga martir na namatay dahil sa pagtanggi sa mga ito? Yun mismo. Sinong bubuhahin sa unang pagkakabuhay na mag-uli kung wala pang biktima ng pag-uusig ng halimaw? Parang walang laman yung event. Yan mismo ang kontradiksyon. Sa ilalim ng pananaw 1, ang mga mananampalataya ay mapipilitang manatili sa lupa pagpasok ng ikalawang kalahati. Doon pa lang sila haharap sa halimaw. Okay, so doon sila mamatay. Posible. Pero kung doon sila mamatay bilang martir, kailan sila bubuhayin? Tapos na ang unang pagkakabuhay na mag-uli. Kakailanganin nila ng pangalawang unang pagkakabuhay na mag-uli na hindi naman binabanggit sa kasulatan. Walang ganun? Wala. Kaya ayon sa source, bumabagsak ang logic ng timeline na ito sa unang palang hadlang. Sa timing pa lang, may problema na. Okay, malinaw yon. Isang malaking problema sa timing. So, paano naman sinasagot ng pananaw 2 ang issue na yan tungkol sa mga martir at sa resurrection? Ang ganda ng solusyon ng pananaw 2 dito eh. Paano? Sinasabi nito na ang pahayag 13 ay hindi isang sequel na nangyari pagkatapos ng Kabanata 12. Sa halip, isa itong zoom in. Isang mas malapit na pagtingin. Oo, isang detalyadong pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa loob mismo ng 1,260 araw. Parang sa isang pelikula, 'di ba? Ipinakita mo na yung malawak na mapa ng labanan. Tapos biglang lilipat ang kamera sa isang sundalo para ipakita yung personal niyang laban. Mismo, ganon. Ibig sabihin, ang unang 1,260 araw ay ang panahon ng paghahari ng halimaw. Dito na nangyayari ang lahat, yung pamimilit, yung pagsamba, yung tatak. So, kung ganon, natural lang na may mga mananampalataya na tatanggi. At sila ang magiging martir. So pagdating ng dulo ng 1,260 araw, mayroon ng saktong grupo ng mga tao na kwalifikado para sa unang pagkabuhay na mag-uli. Walang problema sa timing, maayos. Gets ko. So sa pananaw to, ang Kabanata 13 ay hindi kasunod kundi paliwanag. Nagkakaroon ng saysay yung pagkakaroon ng mga martir. Pero parang may isa pang malaking issue sa pananawan, yung tungkol sa 7 salot. Oo. Paano yun nag-fit sa timeline kung saan ang pag-uusig ay nasa ikalawang kalahati pa? Yan ang ikalawang problemang tinukoy sa source mo, ang problema sa 7 salot. Okay. Ayon sa pagkakasunod-sunod sa aklat ng pahayag, ang ikalawang kalahati ng 7 taon, yan yung panahon kung kailan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Sa pamamagitan ng 7 salot. At hindi ito biro, di ba? Hindi ito simpleng, ulan lang. Hindi. Pinag-uusapan natin dito yung masasakit na bukol sa mga taong may tatak ng halimaw, yung mga dagat at ilog na nagiging dugo. Pati yung araw na sobrang init, nakakapasong init. Tapos yung matinding kadiliman sa kaharian mismo ng halimaw. Isang total na pagwasak sa sistema ng mundo. Dito pumapasok yung tanong sa lohistika, di ba? Parang sinusubukan mong mag-organize ng isang global concert habang may asteroid shower na bumabagsak. Magandang analogy yan. Kung ang buong mundo ay nasa gitna ng ganiting kaguluhan at pagkawasak, paanong maipapatupad ng gobyerno ng halimaw ang isang napaka-organisado at high-tech na pandaigdigang sistema ng economic control at sa pilitang pagsamba? Halos imposible. Yun ang point. Kung titingnan natin sa mas malaking konteksto, paano ka magpapatupad ng isang global registration system para sa 666 kung ang infrastructure mo, kuryente, komunikasyon, transportasyon ay winawasak ng mga salot? Paano mo mapipilit ang mga tao na pumila para sumamba kung sila mismo ay naghihirap sa sakit o nagtatago sa kadiliman?
Exactly. Sinasabi ng source na hindi practical at hindi ka panipaniwala na ang pinakamaayos na paghahari ng halimaw ay magaganap sa panahon ng pinakamatinding kaguluhan sa kasaysayan ng mundo. Magkasalungot yung dalawang ideya. Oo, parang magkasalungot, hindi nagko-coincide. So, sa pananaw 2, paano naayos ang problemang ito sa timing ng mga salot at ng paghahari ng halimaw? Napakalinis ng pagkakaayos. Sa pananaw 2, dahil ang paghahari ng halimaw ay nangyayari sa unang 1260 araw at ang unang pagkabuhay ng mag-uli ay sa dulo nito, Ang resulta ay... ang mga mananampalataya ay inialis na sa mundo bago pa man bumuhos ang 7 salot. Okay. So, hindi na nila aabutan yung mga salot. Hindi na. Ang mga salot ay para na lang sa mga naiwan, yung mga sumamba sa halimaw at tumanggap ng tatak. Sila na lang ang haharap sa buong puot ng Diyos. So, ligtas na ang mga patas sa panahon yon. Ligtas na. Nagkakaroon ng malinaw na paghihiwalay. Ang pag-uusig ng halimaw ay para sa mga mananampalataya at ang mga salot ng Diyos ay para sa mga sumunod sa halimaw. Okay, so dalawang malalaking problema na ang nasagot. Una, yung timing ng resurrection. Ikalawa, yung logic ng paghari sa gitna ng mga salot. Meron pang ikatlong problema na binanggit sa source at ito ay umiikot sa tanong na, sa ilalim ng pananaw 1, sino nga ba talaga ang kalaban ni Satanas? Oo, ito ang pangatlong punto. Critical din to. Kung susundin natin ang pananaw 1, ang malaking labanan ay magaganap pagkatapos ng unang pagkabuhay na manguli. Okay, so sino ang lalabanan ng dragon? May dalawang posibleng sagot at parehong may problema. Ang unang posibilidad ay ang mga binuhay ng muli na mga martir. Pero kung ganon, iba na yung kalagayan nila, di ba? Ibang-iba na. Sila ay mayroon ng mga katawang niluwalhati. Para mga anghel. Hindi na kayang saktan. Ang paglaban sa kanila ayon sa source ay isang tiyak na napakalupit na pagkawasak para kay Satanas. Parang isang baguhang boksingero na hinahamon ng lahat ng heavyweight champion sa kasaysayan nang sabay-sabay. Ganun nga, walang pag-asa. Suicide mission, kumbaga. Okay, so isang suicide mission para sa dragon. Ano ang ikalawang posibilidad? Ang ikalawang posibilidad ay yung mga mananampalataya na naiwan pa rin sa lupa. Pero dito, Bumabalik lang tayo sa unang problema. eksakto, bumabalik lang tayo sa pinakaunang problema. Kung sila ang lalabanan at mamamatay bilang martir sa ikalawang kalahati, paano na ang kanilang pagkakabuhay muli kung tapos na ang unang pagkabuhay na manghuli? Umiikot lang. Pabalik-balik lang sa parehong contradiction sa timing. Oo. Kaya sa pananaw Marn, hindi malinaw kung sinong kalaban o kung paano magkakaroon ng isang makabuluhang laban. So what does this all mean? Kung pagsasama-samahin natin, ang pananaw 1, ayon sa pagsusuri na ito, ay nagkakaroon ng tatlong malalaking butas. Tatlong critical na butas. Sa lohika ng resurrection, sa praktikalidad ng paghahari sa gitna ng mga salot, at sa pagtukoy kung sino ang tunay na kalaban. Tama. Sa kabilang banda, ang pananaw 2 na siyang sinusuportahan ng iyong source ay tila nagbibigay ng isang mas simple at mas direktang daloy ng mga pangyayari. Tama, sa pananaw 2, nagiging simple at direkta ang lahat. Ang 1,260 araw ay ang panahon ng pag-uusig ng halimaw. Sa panahong ito, ang kalaban ni Satanas ay malinaw. Sino? Ang mga mananampalataya na nasa lupa pa, sa kanilang mortal na kalagayan, yung mga lumalaban sa pamamanhitan ng kanilang pananampalataya. At yung pagtanggi nilang sumamba. Ang nagiging basehan para sila ituring ng mga saksi, martir. Pagkatapos ng 1,260 araw, itong mga saksi martir na ito ay bubuhayin at aalisin sa mundo. At pagkatapos noon, Saka pa lang ibubuhos ang 7 salot sa mga naiwan. Walang overlapping, walang kontradiksyon, maayos ang daloy. so bilang buod, nakita natin ang dalawang magkasalungat na timeline. Sa una, ang lahat ng gulo ay nakatambak sa huling kalahati na lumilikha ng mga seryosong tanong sa logic at timing. Medyo magulo. Sa ikalawa naman, na siyang ipinapaliwanag ng husto sa iyong mga dokumento, may malinaw na paghahati.
Ang unang kalahati ay panahon ng pagsubok para sa mga mananampalataya sa ilalim ng halimaw. At ang ikalawang kalahati ay panahon ng paghatol para sa mundo sa pamamagitan ng mga salot. Okay, At ang implikasyon nito para sa'yo bilang nag-aaral ng mga tekstong ito ay napakalalim. Kung tama ang pananaw 2, anong ibig sabihin nun? Iba. iba, ang pagsubok nila ay ang manatiling tapat at huwag magpatalo sa panlinlin lang at pamimilit ng sistema ng halimaw sa unang kalahati. Ang laban nila ay hindi para makaligtas sa mga salot, kundi para manatiling tapat sa kanilang pananampalataya. At kapag nagawa nila yon, Sila ay tuturing na nagtagumpay at ililigtas bago pa man dumating ang pinakamadilim na yugto ng paghatol sa mundo. at dito, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipan para pagnilayan. Ito ay direktang nagmula sa lohika ng source na ibinigay mo. May isang napaka-interesanting konsepto na lumabas sa pananaw to. Yung ideya ng saksi martir. Martyr witness. Oo, sinasabi doon na lahat ng tumanggi sa tatak ng halimaw, mamatay man sila sa proseso o manatiling buhay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, pare-parehong itinuturing ng mga martir na kasama sa unang pagkabuhay ng mag-uli. At ito ang nagpapabago ng ating karaniwang pag-iisip. Oo, kung gayon, ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang martir sa konteksto ng huling panahon? Ayon sa pananaw na ito, marahil hindi lang ito tungkol sa literal na kamatayan. Hindi lang tungkol sa pagbubuhos ng dugo. Hindi. Baka ang pagiging martir ay isang estado ng radikal na pagtanggi. Isang desisyon na huwag yumuko, huwag maging bahagi at huwag sumuko sa sistema ng mundo na laban sa Diyos. Ano man ang maging pisikal na kahantungan nito. Eksakto. Ito ay tungkol sa paninindigan, hindi lang sa kamatayan. Isang bagay na maaari mong pag-isipan habang patuloy mong sinusuri ang mga tekstong ito.